destabilization plot, sabi ni Yusek Claire. Ano ba? Dalawang super typhoon lang na sunod-sunod, may destabilization plot na? Saka nakakatawa yung mga nasa listahan. Ano naman yung destabilization plot? Sinabi ba nila na it is to destabilize the government with the purpose of overthrowing it? Yun ang ibig nila sabihin. Para it will send a chill down the spines of their suspects. Pero yung project nyo yan, na ibagsak nyo si Sara Duterte at lahat ng mga Duterte, kahit sino na lang dinadamay nyo. Kaya itong malaking 3 araw na sunod-sunod na rally ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan, sa October 16, umaga sa Luneta at sa hapon sa EDSA, sa 17 din at sa 18, 3 araw po ay open po ito sa lahat. Di lamang po sa members ng Iglesia. In fact, yung mga membro ng Jesus is Lord ay pupunta din. Pero tayong mga hindi membro nila ay welcome na welcome po dahil ang topic naman ay ang pagtutol natin sa massive na korupsyon sa ating bansa na siyang nagdudulot ng kahirapan at kamatayan sa ating mga kababayan. Ito bang mga raling ito? Malacanang, sagutin nyo. Hindi na ba kami pwedeng mag-rally? Kasi baka destabilization plot din kami. Hindi na ba kami pwedeng salita ng opinion namin na bangag kayo dahil destabilization na yan at illegal? Yung pagkasabi nyo pa ng destabilization para kaming nung araw, sabihan ka lang ng NPA ka kahit di ka NPA NPA ka na. Baka ho nakalimutan nyo na matatanda na po kaming mga hanggang ngayon ay tumututol pa rin sa liderato ni Marcos. Matatanda na po kami at dumaan na kami sa marami pang persecution ninyo. Itong BBM administration, it's not new. It's not, sabihin mo, ay hindi, bagong Marcos ito, hindi, worse ito. Dahil ito yung nag-promise sa inyo, kayo mga nabudol kayo, ito yung nag-promise sa inyo si BBM at sa mga Marcos loyalists na he wants to recover his father's name. Na gusto niya lang matutuwid ang pangalan ng ama niyang Ferdinand Marcos at maiba naman ang tingin ng kasaysayan sa kanya. Abay, dapat bumangon ang tatay mo sa'yo at pagjumbag-jumbagin ka para tumino ka. Malala ka pa. Kaysa dun sa martial law. Tignan mo nangyari sa atin ngayon. Minus na sa 41% sa foreign direct investment. Sinabi ko na yan. Months ago pa mga kababayan, na wala na ang foreign capital na papasok sa atin. At wala nang bagong mga negosyo, wala nang dagdag o bagong mga trabaho. Yan po ang kahinatnan ng administrasyon na korap. Kaya ito pong bagyo, hindi po ito coincidence. Hindi po ito climate change lang. Tingnan nyo naman ang timing ng bagyo. Kaya ito pong pagpuprotesta natin, wag po kayong matakot na tayo naman ay tatawaging destabilizers. Dahil tayo ay nag-exercise lamang ng ating constitutional freedom of speech and to air our grievances against our government. Against the government of BBM that has failed us. And the whole world is watching. The whole world is watching. Sama po kayo. Sa mga rally sa November 16, 17 at 18. Ano man po ang relihiyon nyo. Dahil hindi po ito batay sa relihiyon lamang ang ating pagtutol sa gobyernong kurakot at sa gobyernong incompetent. 16, 17, 18 po sa Luneta.
at sa EDSA. Kaya mga kababayan, itong destabilization na announcement nila, this is for the purpose of scaring all of us para hindi po tayo pumunta sa mga rally. Tumayo po kayo para sa bayan natin. Tumindig kayo. Tumindig kayo. Kahit saglit lang kayo doon, tumayo po kayo para mabilang kayo. Stand up and be counted. Show your love for your country. Join the rallies kahit saan man kayo. Kahit sinong rally, sinong grupo ang gusto niyo salihan, sumali po kayo. Sumali po tayo. Laban sa BBM administration na corrupt, incompetent, at mapaglinlang. Ayun mga kababayan, nagsalita po itong si Attorney Rowena Guanzon patungkol po doon sa statement ni Claire Castro nga kahapon patungkol doon sa mga destabilization umano laban sa gobyerno mga kababayan. So ito yung tinutukoy itong mga nasa listahan ni Ramon Tulfo nga at ito nga po yung mga kasama rin sa mga nagrally noong mga nakaraang araw at buwan dito nga sa walang habas na korupsyon mga kababayan, itong katakot-takot na korupsyon ngayon na nangyayari sa ating gobyerno under dito sa Marcos administration mga kababayan. At ngayon ay sinasabi nila na itong mga taong itong nasa listahan, ito yung mga nagpaplano daw ng destabilization mga kababayan. At agree po ako sa aking opinion, agree ako dito sa sinasabi ni Atty. Rowena Guanzon na mga kababayan na itong sinasabi nilang or itong pinalabas nila ngayong destabilization plot nga laban dito sa mga taong nasa listahan ni Ramon Tulfo ay para takutin mga kababayan itong mga taong bayan, itong mga ordinaryong mga Pilipino na wag mag-rally or wag sumama doon sa rally dahil dito sa mga destabilization umanong sinasabi nila. So agree po ako dito sa sinasabi ni Atty. Guanzon na tinatakot nila ngayon yung mga taong bayan na pag sumama ka sa rally ay baka makakasuhan ka or mga ganyan-ganyan mga kabayan. So parang strategy din ito ng administration para yung mga tao ay hindi na mahikayat na sumama pa dito at wag nang mag-rally dito sa korupsyon mga kababayan. Parang gusto nilang mangyari ay manahimik na lang yung taong bayan at hayaan na lang itong mga kurakot na magnakaw mga kababayan hanggang maubos, hanggang lubog na ang Pilipinas mga kababayan, hindi na makabangon. So yun siguro yung gusto nilang palabasin, manahimik na lang tayo hanggat hayaan na lang natin itong mga kurakot na yan mga kababayan. So ito naman ang rally ng iglesia ay para sa transparency and accountability nga dito sa nangyayaring pagnanakaw nga ng mga kurakot mga kababayan. So ito po yung sinasabi ni Atty. Guanzon na huwag kayong matakot, huwag kayong patinag dito sa sinasabi ngayon ng Malacanang na destabilization plot laban sa kanilang gobyerno or laban sa gobyerno ngayon dahil itong kurakot na ito ay wala namang nangyari, wala namang nangyayari dito sa gobyernong ito, hindi naman nila pinakulong yung mga magnanakaw, hinahayaan lang nilang makatakas, unti-unti nang nagsilayasan itong mga sangkot mga kabayan, yung mga napangalanan dito sa mga hearing nila, sa mga investigation nila, yung dalawang tauhan ni Saldico na kasama doon sa sinasabi ni Master Sergeant Goteza na mga tauhan ni Saldico ay na ngayon nasa Chile na nagtago na mga kababayan. So bakit hindi hinahabol ng gobyerno yon mga kababayan, hindi nila pinapauwi? Kahit itong si Saldico mismo mga kababayan na pinaka-controversial din ay hindi pa nga pumapauwi or hindi pa nga pinauwi ng gobyerno ng Pilipinas. Kung tutusin kayang-kaya naman nilang gawin yan mga kababayan pero hindi talaga nila ginawa. So anong aasahan ng mga taong bayan dito sa gobyernong ito na panagutin itong mga kurakot? Ni hanggang ngayon ilang buwan nang nakalipas wala pa rin namang pinakulong mga kababayan at sinabi nga sinabi ng ombudsman yata nakakasuhan itong si Saldico ng malversation of public funds. So yun lang mga kababayan yung ikakaso nila kay Saldico. Ilang bilyon yung nawala, ilang bilyon yung ninakaw, pero malversation lang mga kababayan yung ikinaso. Nakakatawa mga kababayan yung nangyayari ngayon. Pagkaalyado nila ay ito lang yung kaso. Bakit hindi plunder? Bakit hindi mas mabigat na kaso mga kababayan yung ihahain laban dito kay Saldico? At bakit hindi nila ginawang pauwiin nitong si Saldico hanggang ngayon? Itong mga ari-arian nila mga kababayan, alam naman natin na may mga nangyayari dyan na pinapalusot na yan mga kababayan, kanya-kanyang takipan na yan sila,
itong mga assets nila. Itong bahay ni Martin Romualdez doon sa Amerika ay inilipat doon sa corporation. So anong ibig sabihin nun mga kabayan? Parang nagtakipan na, no? Kanya-kanyang palusot na sila, naghugas na sila ngayon mga kabayan. Cleansing na sila para hindi sila makitaan ng ebidensya, no? Kasi napaka-late itong gobyernong itong gumalaw, no? Mga kababayan, no? Hinahayaan mo na lang makatakbo sa ibang bansa or or lumayas itong mga taong iimbestiga nila, saka pa po sila mag-imbestiga. So ganun ka ano sila ngayon mga kababayan. Ano bang aasahan ng taong bayan kundi talagang magwilga, no? Magrally, ipakita na galit na ang taong bayan dito sa nangyayaring korupsyon ngayon sa gobyernong ito mga kababayan. So yun nga sabi ni Chavit Singson na hindi nila hinahangad na maging katulad siya ng kanyang tatay na pinalayas, no? Pinaalis talaga sa pwesto ng persahan ng taong bayan. Hindi po ganun mga kababayan. Ang sinabi ni Chavit Singson, mag-resign na lang si Marcos Jr., no? Itong si PBBM, para hindi na matulad doon sa kanyang tatay na pinalayas ng mga taong bayan noong 1986. So best way na, kasi wala namang nangyari, wala namang ginawang action talaga, no? Hindi naman hinahabol talaga ni PBBM itong mga sangkot sa mga korupsyon. Ang daming congressman ang nabanggit. Bakit hindi nila nangyaring imbestigahan? So talagang dito pa lang mga kababayan, no, halatang halata na talaga na selective lang yung kanilang ginagawang investigation. Mas inuna pa nga nilang imbestigahan yung Davao. Pinuntahan ng ICI, samantalang ang daming mga ghost project doon sa Ilocos Norte na sinasabi dito ni Chavit Singson, bakit hindi nila ginawa? So doon pa lang mga kababayan yung kanilang iniimbestigahan at klarong pabagsakin lang talaga itong mga Duterte mga kabayan at si BP Sara in particular, dahil ito yung malakas sa 2028 kaya doon talaga sila nagtrabaho ng husto, no? Para sa aking opinion po yan mga kababayan, no? Sariling opinion ko po yan at sariling observation ko yan based sa mga nangyayari ngayon dito sa ating bansa, sa mga investigation nila na hanggang ngayon ay puro drawing lang mga kababayan, wala pa rin nangyayari. So ano po masasabi nyo dito sa buwelta ni Atty. Rowena Guanzon dito sa Malacanang, no? Sa kanilang bagong intriga ngayon na destabilization daw. So ito lang yung paraan nila para takutin yung taong bayan para hindi sumama sa rally according dito kay Atty. Rowena Guanzon. So totoo naman din mga kabayan, may sense yung sinasabi ngayon ni Atty. Guanzon na tinatakot nila yung taong bayan para hindi sumama sa rally, no? At baka makasukan sila ng inciting sa sedition gaya ng mga ginagawa nila doon sa mga iba pang taong naglakas loob, no, na magsalita against dito sa gobyernong ito, kasi hindi na po talaga kayang o hindi na po nila masikmura itong korupsyon talagang nangyayari ngayon mga kabayan. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.